ko, sino yung sinusuportahan natin ngayon dito sa PIDEA Leaks? Sa ngayon, wala akong grupo or pinapanigan. Pero kasi sobra na yung ginagawa nila sa Pilipino. Sobra na yung kapanapay. Gusto kawawa yung mga mahihirap. Sabi ako sa kanila yung nagkakuha ng kanila. Kasi sinukurat nila. So maraming allegation. Kagaya kay President Bongbong Marcos, may allegation na gano'n. Ayaw nila sa KI. So ang hirap ng kalagayan ng isang bayanan ngayon. Hindi ako makatitiis. Pero si Tigok, pinuto ko yan noong 2016. Hindi ako maka-idol ng mga politician. Pero pinuto ko siya dahil alam ko na may magagawa ito sa bansa natin. Ngayon, ang sistema ngayon ng Marcos administration, para na tayo nasa martial law, lahat kinikipit. Maski, kipit na kipit talaga. Sobra. Kaya nandito ako sa Senate dahil gusto kong iparating sa future, di para sa atin, di para sa akin, para sa future ng kabataan. Sa darating na panahon, mawala na tayo, ano magiging kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin, sa panahon ngayon na sobrang hirap na buhay. Yung mga ibinibigay nilang mga pangako, wala. So, hindi naman tayo, ako ngayon, meron akong karinderya sa Metro Laguna. So, isinara ko para talaga mag-ikot yun. So, kahit na wala akong kita, basta ako support kasi si Harley Catulate, alam na nawagan siya, umiiyak siya sa mga nangyayari sa pagpigigit kay Sir Morales. Na kita-kita natin kung paano nila ginipin yung tao, hindi lang sa Sir Morales, yung mga amayaw sa kanila na hindi isnayon sa mga gusto nilang mangyari. Taga saan po kayo? Taga-San Pedro Laguna. So, taga San Pedro Laguna kayo. Siguro, narinig nyo na rin po yung sinabi nung presidente na professional liar si Jojo Morales. Ano po masasabi nyo doon? Full support ang ano ko sa kanya. Nakita ko kung paano niya i-resume buhay niya sa ngayon. Maraming ano kagaya nung yung video doon sa CCTV camera niya. Sa kanya, nung May 1. So doon ko nakita kung paano nila pinigil yung tao. Nakala nila ng pera para mananimik. So, grateful dahil may Jojo Morales na naninindigan sa katotohanan. So, yun ako, masasabi ko sa May mensahe ba kayo kay Senator Jinggoy? Ay, naku, si Senador Jinggoy, sana, Senador Jinggoy, pag nakita mo ito, sugod lang sa'yo, huwag ka masyadong sa kapwa mo, mapanghusga. Dahil pag ikaw ang hinusgahan ng mga tao, dahil convicted ka, so for sure, sasamatin ang loob mo. So, tayuan mo kung ano yung tama. Habang may hininga tayo, piliin natin yung tama. Kung tayo na mabuti sa ating bayan, sa ating kapwa, at sa ating future generation. Napalubog na yung ating bansa. So, ang kawawa dito, yung mga nasa laylayan na sinasabi nila, yung mga maghihirap. So, yun na po. So, gusto kong piyak pero hindi ko gagawin yun. Dahil andito ako para sumuporta. Walang grupo dito, walang DPS dito. Para sa future ng ating generation. Salamat sa kanila to. Madami mamahita or tayo, alam ko madami to kasi nakasuporta ang mga taong bayan. Ang iba nakatakot lang lumabas. Takot silang lumabas, takot silang lumantang. Ako sa totoo lang, ayaw ko sana magpa. Dahil ako, hindi ako umasa kailanman sa gobyerno. Simpleng tao ako, simpleng mamamayan. Taga San Pedro Laguna. Isa po akong Metis tribe. Isa po akong katutubo na nagbalik kultura kagaya ni Pastor Kibuloy. Balik kultura siya alam ko yun. So tahimik na mamamayan na biglang sumuporta dito. Kumbaga, hindi ko naman itong laging ginagawa So kailangan kong gawin. Para sa kapakanan ng sambayanan. Ating henerasyon sa Thank you po. Salamat. Ay, hindi na rin. Sa panahon ng Duterte administration, naramdaman ko din yung peace. Kasi sa namin, marami talaga doon mga nanghahamas. Yung time nung hindi pa si President Duterte President. Siya nang umupo.
nare-rate sila doon. Dati, gusto ko tayo yung nababad na ako. Sa ngayon, wala pa naman. So, magkakaiba siguro si Duterte, makamasa siya si Serena. Hindi ko pa naman siya makikita talaga ng personal. So, sa Morales sa liwasan nakita niyo bago ito sa tatay ko. Ate, huling question na po. Nabanggit niyo po kanina na mayroon kayong karinderya. So, nung panahon ni Duterte at saka panahon ni Marcos, ano yung struggle na kinaharap po bilang businessman? Ang hirap nung wala pang pandemic. Yeah. Okay pa ang business ko. Wala na. Bumaba ang sales. Talagang ako gusto ko magsara eh. Hmm. Kaya lang kasi hindi ko magawang magsara pa sa ngayon dahil medyo makakatulong ng konti pero hindi sa sapat dahil may babayaran pa business permit yung malaki. Tapos babayad ka sa tao. Parang hindi siya sapat doon sa ngayon. Sobrang hina ang mga school, nag-online class. Ang customer ko tapos ang mga tao parang hirap sa pera. Nagtitipid, tumatawad sa pagkain. Next, I agree. Minsan, ang isang order ng 60 pesos, tatawad yan, pwede pang kalahati. Siyempre, ano ka rin, maawa ka. Pero ba 60 pesos ang order ho ng inyong ulam? So ngayon ng panahon ho ni Duterte, magkano ho yun? Ang bintahan po ninyo? 50 pesos, tumaas na kami naman ang pandemic. Hindi na kasi kakayanin mag-ibaba pa. Talagang sa totally sarado kami. So makikita mo yung tao ngayon, wala sa pera. Sa sobrang tipid, kalahati ang bibili. I agree. Sa kanin, kalahati na lang. So makakaramdam mo yung hirap ng buhay. Dahil lang nakikita mo yung mahal ang bilihin. Plus, yung renta. Makikita mo talaga nararamdaman mo kung ito ay may nagninegosyo sa tao. Kaya maliit lang naman ang negosyo mo. Ramdam mo. Okay. Maraming salamat po, ma'am. And magandang umaga. Thank you po. Thank you. Thank you, ma'am.